Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules mga idol, no? Grabe to mga lodi. Alam nyo, actually mga alas 2 ng madaling araw. Mga lods, so 2:30 ata mag-i-start ang meeting sa White House mamayang madaling araw yan. Mga idol, no? So abangan natin yan, may update tayo mga lods, no, sa cryptos, trending news, global news. So, request lang po mga idol, like, subscribe, comment kayo, click nyo yung notification bell. Libre lang po lahat yan. So, ayan, mag-start na tayo. Actually, nagbabrowse ako kanina, naghahanap ako ng update dito sa Zamboanga school shooting, mga idol. At ito yung pinakabago, 13. Too early to say Zamboanga school shooter motive. Kasi maraming lumalabas ngayon na panood ko yung interview ata ni John Wick ba yun, na parang yung Roblox yung sinasabi nilang dahilan, mga idol, mga ganyan. Pero ako yung games na yung games para sa basahin ko to. Kinumpirma ni Interior Sec John Guillen na livestream umano ng estudyanteng suspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga ang karumal-dumal na krimen sa isang website na tinatawag na Watch People Die. So, eto na to mga lods, no? Meron tayong parang update ko dito na nakita ko na interesting. Etong Facebook na ito, sino ba to? Ito pangalan niya kasi Sas eh. Oh, ayan, si Sas, no? Sabi niya rito mga idol, ah ilan ba followers na ito? Alam ko madaming followers to, 700,000. Okay? So sabi niya rito mga lodi, dun tayo sa point na na meron silang grupo na parang ganun, no? Sabi dito mga idol, excuse me. Sabi niya rito, okay, I saw another video somewhere. Sabi niya, I won't tell the website. Siguro medyo classified. Sabi niya ito, a copy of the live stream video showing the Ateneo de Zamboanga perpetrator preparing his gears in the school's toilet. The camera seemed to be on the floor. He was smiling while preparing his gear. The video is just short, but yeah, the demeanor made the whole thing more disturbing. Kasi nga naman, habang siguro nakikita sa video na nakasmile siya habang inaayos niya yung baril niya, yung pagla-livestream niya, no? So, dito darating yung punto na parang meron nagla-live siya para sa kumbaga parang sinabi dito mga idol, watch people die. Kumbaga parang nakaplano yung ginawa niya at nagla-live siya para mapanood ng someone. No, mayroon talaga siyang mga target, may mga audience na talaga siya na nanonood sa kanya. Ayun yung dapat makita maimbestigahan eh. Sabi rito mga idol, I think the NBI should ask Facebook to retrieve the old FB of the Ateneo Zamboanga shooter. He live streamed it. It means he wanted it to be seen by someone. His intended audience, kumbaga may audience na siya para may grupo, must be one of his FB friends. Scrapping his phone. FB Messenger, TikTok, Messenger, etc. would definitely provide clues. I have a gut feeling that this is TCC link or something like that. Ano ba yung TCC dito? Ano ba yung TCC? Wala nakalagay. Ano TCC? True Crime Community. Ayun pala yun mga idol, no? Ayan, no, sabi rito, it might be a task he was made to do by someone in online game he is playing. Kumbaga, parang siya, no? Quest. Parang task na, kailangan mamaril ka ng ganito. Kumbaga, inuutusan siya, no? And that someone might be a member of TCC because TCC, NBE use those gaming platforms to recruit. TCC, ano yung NBE naman? Nihilistic Violent Extremist. Grabe yung mga grupo ngayon online, mga idol. Kaya
Gusto kong anuhin sa inyo mga lods, yung mga parents 'no, na tignan niyo yung mga nilalaro ng mga anak niyo, dapat subaybayin niyo 'yan. Tapos baka meron silang mga grupong sinasalihan tulad nga nito, yung TCC na 'to at yung NBE na 'to, mga idol 'no. Oh, mostly nakikita 'yan sila if saan marami bata na naglalaro such as example Roblox, minsan sa Minecraft, if matsambahan, Fortnite and et cetera, yung games madali i-access sa phone or PC, 'no? Kasi ako, eto mga lods, yung mga anak ko naglalaro ng Roblox 'yan, mga idol. Ikaw, Chloe, ano nilalaro mo, Chloe? Roblox o Minecraft? Lobbies, Minecraft o Roblox nilalaro mo? Si DC2 daw siya kasi nag-e-edit siya ng mga animation niya, yun lang siya, yun lang pala siya. Pero yung isa kong anak, panganay ko, naglalaro yun ng, Minecraft ata, basta yun, tsaka Valorant, ayun, di ba? Ah, live stream on an online forum, watch people die according to initial investigation. May case nang nangyaring ganyan sa Dipolog, ABC High School. Kutsilyo nga lang ang gamit. So may mga ganong grupo pala talaga, mga idol, no? Merong kumbaga may website, no? Na doon sila nagla-live para mapanood sila ng some people. Mga idol, may audience na sila doon. 'Di ba? So medyo malalim pala 'to, mga lods, 'no? Medyo hindi lang 'to yung sabihin natin na bullying, wala sigurong bullying kasi nung una parang bullying lang talaga yung reason, eh, 'no? Pero ngayon hindi, parang meron na kasi imagine, 'no, naka-smile siya, 'di ba, habang gagawin niya yun ta's ni-live niya, 'no? Could someone maybe share that they know about these cults that kids might have access to, so that isa pang reason, isa pa sa mga ano natin mga lods, 'no, si ganito ba yung kay ay SJ pala? Merong pinosisiyan, eh, mga idol na medyo eto sabi niya rito mga lods, nabasa ko rin 'to kanina, eh. Sabi niya rito, "Bakit walang namamaril na estudyante nung panahon namin?" Sabi niya, kasi medyo parang kapanahunan ko 'to si Sian, eh. "Kasi hindi kami marunong humawak ng baril." Tama 'yun mga idol, kasi dati wala naman talaga kaming gamit, eh. Kumbaga talagang suntukan lang, eh. Our parents and grandparents always tell us na hindi ito pambata. Ang problema sa mga kapwa ko millennials, sinasama nila sa firing range yung mga anak nila. Kabata-bata pa, very professional lang humawak ng rifle. Kung hindi natin tuturuan ang mga minor de edad kung paano humawak ng baril at kung ilak natin kung ilalak natin mabuti lahat ng firearms sa loob ng vault, walang magiging mass shooting incident sa loob ng paaralan. The Congress should start legislating a law na mananagot sa batas at makukulong for up to 20 years yung adult na nagturo sa bata at yung adult na may-ari ng baril. Dito sang-ayon ako dito. Ako talaga mga idol, galit, sa totoo lang, ayoko ng baril. Mga lods, meron na akong experience niyan dati. At hindi maganda yung experience ko dito, mga idol. Kaya medyo mahina yung aking kaliwang tenga, eh. Dahil diyan. So, ako ayoko talaga niyan, mga lodi. Kaya, mas maganda na higpitan yung mga batas pagdating sa mga ganyang kasi mga lodi, baril kasi sinasabi naman ng iba, hindi naman baril ang nakamamatay, yung kumakalabit ng baril, oh, 'di ba? Totoo naman yun. Kaya lang, mga idol, kapag emosyon kasi mga lods, parang ano yan, eh, nagdadagdag sa'yo ng may something na parang mapoprovoke ka 'pag meron kang ganyan. 'No, ako siguro din mahinang nilalang lang talaga ako dati, 'no, parang gano'n lang talaga 'yan mga idol. Once na may ganyan ka, lagi mong maiisip 'yan. Kunyari may nakatalo ka lang, nalasing ka, ganito, ganyan, gusto mong magyabang, 'yan lang lagi mong maiisip. Kaya wala na 'yan mga lods. Gusto ko maging mahigpit 'yan mga lodi. Mas maganda nga ipagbawal na yung baril sa Pilipinas, eh.
Mas gusto ko yun. Ganun sa Japan, di ba? Ultimo mga pulis sa Japan, walang baril. Di ba? So, dapat ganun na lang, mga idol, no? At alam nyo ba, na-research natin, ay, di ko alam kung pwede kong sabihin to, mga idol, eh. Hindi ako sure, eh. Pero kasi, may nag-post kasi na sabi nung research nyo na lang, meron pa naman ako dito eh, no? Kaya lang, research nyo na lang. Kasi sabi nung nag-post sa Facebook, pangalan pa lang nung bata na yan, mukha ng terorista, ganito, ganyan, ganyan yung sinabi niya. So, ni-research ko yung pangalan, ano pangalan nun? Tapos ayun nga, no? Ayun yung pangalan niya. So, kayo na mag-research mga idol baka ma-delicates ako eh. Okay? So, punta na tayo sa ating crypto news. Okay, crypto news na tayo. Nako, exciting ngayon mga idol Mga lods. Asa na? Ito na ba yun? Oh, the biggest... Isa na yan. Yan. The biggest crypto summit in White House history is happening today. Let me explain. Sabi rito, no? President Trump is expected to meet SEC Chair Paul Atkins, CFTC Chair Mike Selig, and representative from Coinbase, Ripple, Gemini, Polymarket, Kalshi, Nasdaq, NYSE, CME Group, and DTCC. These many industry giants and regulators don't come together for no reason. With the Clarity Act stalled, the administration is pushing ahead with tokenization and crypto integration. The meeting is expected to begin approximately 2:30 p.m. Eastern Time. So, sa atin, mamaya na tong 2:30 a.m. ng August 20. No? At the Eisenhower Executive Office Building. Tomorrow, the CFTC's new Innovation Advisory Committee will hold its first official meeting. Huge for Bitcoin and crypto. So, mamaya na tong 2:30 ng madaling araw, mga idol, and after naman yan kinabukasan yung naman CFTC naman, no? New Innovation Advisory Committee will hold its first official meeting, no? At maraming na-excite dito mga idol, at nagbigay ng nag-post ngayon si Paul Atkins. Sabi niya, with our new proposal, ito siguro yung ipopropose nila kay President Trump at dun sa kinabukasan, no? The SEC is taking the most historic step yet to modernize federal securities regulations for crypto assets. As the crypto capital of the world, the US must and will lead regulations. Crypto assets will ensure that we do. Ayun yung sinabi dito, no? At eto nga mga idol, eto yung parang nilatag nila. Meron silang nilatag Ito mga idol, no? So, dokumentado to. So, tingnan natin, paliwanag natin sa Tagalog, no? Ang post ay tungkol sa bagong propose, no? Propose pa lang to crypto rules ng US SEC. Ang mahalagang tandaan, proposal pa lang ito, hindi pa final na batas. Ang lakas ng hangin sa labas. Mga idol, naririnig ko. Tumama yung gate mo kasi. Ayan. Ano ang ibig sabihin nito? Okay? Meron sabi niya, proposal pa lang ito, hindi pa final na batas. May 60-day public comment period, okay? Pwedeng makalikom ng hanggang 75 million kada taon ang isang crypto projects ay maaaring makapag-raise ng hanggang 75 million bawat taon nang hindi dumadaan sa traditional security registration kung papasok sila sa requirement ng bagong framework. So, ayan yung isa nun, 75 million kada taon, pwede. May additional 5 million exemption, may hiwalay na one-time exemption na maaaring magbigay daan sa project na malikom ng hanggang 5 million sa loob ng 4 na taon naman yan. Kapag natapos na ang promised development, maaaring magbago ang regulatory treatment ng token. Ito ang isa sa pinakamalaking punto. Ang idea ay kung ang isang project ay kompleto na ang development at hindi pa nakadepende sa efforts ng isang central team, maaaring hindi ito tratuhin sa parehong paraan bilang security. Pero hindi ibig sabihin na automatiko na lahat ng token ay magiging non-security kapag natapos na ang project. Depende pa rin sa final SEC rules at facts ng bawat project. So ito mga propose pa lang mga idol maaari ma-preempt ang state security law
Para sa mga offering na sakop ng exemption, maaaring hindi na kailangan sundin ng hiwalay ang iba't ibang security. Nakaka-boring pala basahin 'to, mga idol 'no? O ito na lang. Bakit malaking bagay ito sa crypto? Ang pinakamalaking epekto ay regulatory clarity. Sa dating environment, maraming crypto project ang hindi sigurado kung, ito yung mga kung nila, kung security ba ang kanilang token, hindi sila sigurado ron. Paano sila legal na makakapag-raise ng kapital? Kahit nang wala silang magiging kaso or something na wala silang magiging problema. Kailan maaaring maging sufficiently decentralized ang project? Ano ang disclosure requirements ang kanilang kailangang sundin? So ayun yun mga lods. No? So kaya naglalatag ng ganito o ng mga rules. Kung maging final ang ganitong framework, mas magiging predictable ang rules para sa crypto project sa US. Kumbaga alam na nila yung gagawin nila. Okay, ano ang posibleng implication nito sa XRP? Kung ang final rules ay magbibigay ng mas malinaw na distinction sa pagitan ng investment contract ng token mismo, maaaring maging favorable ito sa stabilized networks tulad ng XRP Ledger. Naku, malupit yung mga ano natin ngayon sa XRP Ledger, mga idol, matindi talaga. No, kailangan marinig nyo to. Hindi ko alam kung magiging bullish kayo o tataas na yung mga mamamanifest nyo. Yun ba yung mga nagmamanifest dyan pagdating sa XRP? Medyo magiging matindi manifestation nyo ngayon. Ito na, sige, lipat na tayo. Ito na muna tayo. Bloodbath, mga idol sa Asian market. So, South Korea, Kospi, negative 5%. Japan, Nikkei, yeah? Ano ba si dyan? Negative 3.1. Chinese naman sa SSE, negative 2. At Taiwan, 1.5. Negative yan, percent. No, so talagang naglagpakan sila ngayon. Kospi, ayan, and ito. No, sa China, Japan. So, kung papansinin natin ngayon, marami talaga, no? Lalo na yung Japan at South Korea. Okay, so ito na. Sa Binance, mga Lodi, maraming nag-open ng trade, no? XRP derivatives are heating up fast. XRP open interest on Binance has climbed about $461.3 million. According to the Crypto Quant, mga idol, analyst Arab Chain report on August 18 that it's up roughly 360 million in early August, tas biglang umabot ng 461. Ganung kabilis. So the figure is now at its highest level in 2 months. XRP is trading near $1 at traders increase their derivative exposure. The direction of this position remains unclear, with longs and short both possible. Kumbaga, na-detect na ang daming nag-position, pero unclear kung long yung position nila o short. Pero nung nakaraan, may report din sa Binance na maraming naglong mga lods no. Pero ano to, anyone's game to, mga lod, no? Anyone's game. Pwedeng long, pwedeng short 'yan. Baka may nag-short diyan, syempre ini-expect nila na baka umabot ng 0.8, 0.7 something like that. 'Di ba? Pero may mga marami ring nag-long kasi nga baka iniisip nila ito na yung bottom ng XRP under dollar 0.1. 'Di ba? 0.9 pala, sorry. 0.9. 'Di ba? May mga ganun. So unclear pa 'yan pero ang laki ng tinaas no ng positioning trades pagdating sa XRP, mga idol. So matindi 'yan. Ito. Isa to sa mga matindi ngayon sa XRP Ledger. Solana is trading on the XRP Ledger na. Sit with that for a second. Isipin nyo mabuti, Solana, nasa XRP Ledger, may sarili yan. Solana, the flagship asset of a rival chain, now settles on the XRP Ledger native DEX. Wrapped by Axelar, paired directly against XRP. Nobody process what this actually signals. The XRP Ledger DEX is 14-year-old. No smart contract, no hacks. Built into the protocol. Axelar links it Axelar linked it to 80 plus chains and their assets can all land the same way. Every token that arrives trades against XRP as the pair, no? Kumbaga, alam niyo naman yan, lahat ng transaction dyan, gagamit yan ng XRP. Chains used to fight each other, but liquidity, chains used to fight each other for liquidity. Yun pala, mali ako. Now, their tokens migrate to the venue with a 3.5 second settlement and fees too small
to notice, no? The XRP Ledger isn't competing with other chains. It's becoming the place they trade, mga lodi. Ganun na. Kalupit ang Para malaman nyo, mga idol, sa mga hindi nakakaalam, si Brad Garlinghouse, nag-speaker, no? Kahapon, mga lods, no? Nag-speaker siya sa isang lugar sa Wyoming Blockchain Symposium, no? CEO Brad Garlinghouse just spoke at Wyoming. Mike, ano mo nga ako? Sa yung cellphone ko. Ay, ito pala, sorry. Chat singangot eh. Ayan. Spoke at Wyoming Blockchain Symposium. Ano ba yung sabi ko? Symposium. Here are the key statements. So ito na, ang haba kasi nito mga lods, no? Baka pag ibasahin natin English at ipaliwanag ko ng Tagalog, baka tumagal tayo. Ayan yan. So dito na tayo sa Tagalog na agad. Game. Ang post na ipapakita mo ay tungkol sa sinabi ni Brad Garlinghouse, CEO ng Ripple sa Wyoming Blockchain Symposium. Ang pangunahing mensahe niya ay lumilipat ang Ripple mula sa pagiging isang crypto payment company tungo sa pagiging malaking bahagi ng institutional financial infrastructure. Ano to, malupit to mga idol. Ito yung una, crypto is not an anti-regulation. Ito yung parang comment niya. Sinabi ni Brad Garlinghouse na hindi kalaban ang crypto ang regulation. Mayroon daw silang maraming licenses sa iba't ibang bansa para legal at compliant ang kanilang operasyon. Sa dating niyang testimony sa US Senate, sinabi niyang Ripple ay may mahigit 60 payments, crypto at money transmitter licenses. Mas marami na ngayon ang binabanggit ng post kasi nasa 70 plus na ata sila. Gusto ni Ripple ng malinaw na rules para makapasok ang crypto sa traditional financial system. Ayun lang naman talaga yung gusto ng Ripple eh. No, meron tayong susundin. No, at ayun yung ayaw na ayaw ibigay mga lods, yung Clarity Act, mga idol. Kaya nga sabi nga ng marami, once na magkaroon ng clearer rules o yung clarity, isa sa mga talagang maapektuhan kahit tanong nyo sa Gemini, sa ChatGPT o kay Grok, sino ang mas maapektuhan na token is XRP, no? Number 2, eto yun, matindi to. Ripple bilang bridge ng TradFi at DeFi, traditional finance at DeFi, no? Decentralized finance. Alam natin yan, ang TradFi at ang DeFi. Ang strategy ng Ripple ay maging tulay sa dalawang mundo, no? Maging bridge, mga lodi. Kumbaga, sila yung magbubukas ng pinto sa mundo ng mga halimaw at sa mundo ng mga tao. Ibig sabihin, hindi nila kailangang palitan ang banks. Sa halip, gusto nilang gamitin sila ng banks at malalaking financial institution ang blockchain technology nila, no? Record year high daw para sa XRP. Ayon sa post, sinabi ni Brad na inaasahan niyang mahigit doble ang revenue ng Ripple year over year. Mahalaga ito dahil kahit mahina ang broader crypto market, sinasabi niyang lumalaki ang institutional side ng business. Ang focus nila ay hindi lamang retail crypto traders, kundi banks, corporations, CFOs, treasurers at financial institution. Ganun kabigat yung gusto ng Ripple, mga idol. 2.5 billion acquisition, plus 3 billion tender offers. Malaki ang ginastos. Alam niyo na to, mga lods, bumili sila ng Hidden Road at ginawa nilang Ripple Prime, bumili sila ng G Treasury, isang corporate treasure management company. Ang strategy nila, kaya nila ginawa yon, payments plus custody plus prime brokerage plus treasury plus stablecoin plus blockchain. Talagang naka-blueprint na yan. Pinagsama-sama nila mga ito para maging isang malaking financial infrastructure platform. Ganun katindi yan. So, pinakita dito yung ano ng Hidden Road, ng G Treasury, kung ano yung mga importansya niya, combined platforms. Ayan. Tapos ito, bakit mahalaga ang on-chain? Ito ang isa sa pinakamahalagang punto, no? Kung ang malaking bahagi ng financial transaction ay ililipat sa blockchain, maaaring magkaroon ng mas mabilis na settlement, mas mababang operational cost, mas madaling tracking, 24/7 transaction, mas efficient na liquidity management. At dito pumapasok ang XRP Ledger, mga ayun yung trabaho niya, ayun yung magiging silbi sa mundo. Ripple has said its infrastructure uses the XRP Ledger and XRP for payments
related use cases, while its newer institutional product also incorporate RLUSD and other blockchain capabilities. CFOs, eto ano yung CFOs? Mga idol, no, hindi na lang banks, hindi na lang kasama na 'tong mga 'to. Ito ay malaking signal. Sinasabi ni Brad Garlinghouse na sa nakalipas na 6 months, mas maraming CFOs at corporate treasurers, no, ang lumalapit sa Ripple para magtanong kung paano nila magagamit ang technology na ito. Kumbaga marami nang lumalapit sa Ripple para gamitin yung technology. Meaning, hindi na lamang crypto companies ang interesado sa blockchain. Traditional corporations mismo ang nagsisimulang tumingin sa blockchain bilang financial infrastructure, 'di ba? O, lampasan natin 'tong AI. Agentic payments. Ang agentic payments ay concept kung saan ang AI software agents maaaring gumawa ng transactions payments. Ito kasi yung ano, tutulong yung AI. Marami kasi nagsasabi na baka mapahamak yung AI, ganyan to, ganyan. Sinabi ni Brad na hindi. Kasi kapag ang AI ayon sa kanya ay maaaring makatulong para maging faster, more efficient at more productive. Ayan yun. Ang pinakamahalagang takeaway para sa XRP, kung pagsasamahin ang lahat ng sinabi niya, ganito ang strategy. Ripple, no? To institutional financial infrastructure, to payment plus custody plus prime brokerage, treasury plus stablecoin, to blockchain XRP ledger, to potentially greater institutional use of digital assets. Kaya hindi lang ang tanong na magagamit ba ang XRP. Mas malaking tanong ay kung ang Ripple ay magiging infrastructure provider para sa malaking bahagi ng institutional finance, gaano kalaki ang magiging role ng XRP at XRP ledger sa ecosystem na yun. Mahalaga lang ang distinction. Ang paglaki ng Ripple business ay hindi automatic na nangangahulugang tataas ang presyo ng ganito ganyan. So, tinanong ko yan, kung mangyayari lahat ng plano at sinabi ni Brad, demand, utility at real adoption, magkano ang magiging price ng XRP? So, binigyan niya tayo dito ng calculation, no, mga loads, no? So, umabot ng 200 kung talagang extraordinary scenario na yan. Very extreme global financial infrastructure, $100. No, ayan. Kung ako ang gagawa ng senaryo, merong $10 to $20 pwede. Ito ang range na masabi kong strong bull case kung talagang materialize ang institutional adoption. Pwede rin umabot ng $20 to $50, possible sa very bullish scenario. $100 mathematically possible. Pero kailangan ng extraordinary adoption. $100 circulating market cap. Calculation para sa mas na paligid ng 6.25 trillion. Hindi ito ordinaryong crypto bull run. Kailangan talagang maging malaking bahagi ng global financial infrastructure ng XRP. So, bakit interesting ang current? Basta yan, mga idol, no? So, itong mga plano na sinabi ni Brad Garlinghouse dito, mga idol, talagang parang naka-blueprint na nagagawin nila, mga lods. No? At pag yan, nakikita naman natin, mga lodi, no, na talagang pumapasok na yung Korea nga, di ba? 3 bangko na umalis na sila sa SWIFT. Lilipat na sila sa XRP ledger. Di ba? 3 bangko ng Korea yun, mga lods. Tapos ngayon, yung Solana, nag-aano na rin sa XRP ledger. So, marami nang gumagamit, marami nang gusto, marami nang nagtatanong kung paano, mga idol. Di ba? Sabi nga dito, yung CFOs, ayan, no? Oh, marami na rin nagtatanong sa kanila, no? So, for me, mga idol, maganda ang future ng XRP. Lalo ng Ripple at ng XRP token, mga idol. So, ako, kapit lang ako. Hanggat kaya akong magbodega, bodega lang tayo, no? So, konting tiis na lang to, mga lods. Napakalapit na yan. At may aabangan tayong moment, mamayang madaling araw, magmi-meeting sila Daddy Trump, no? At ang ating mga malulupit na guest. No, ayan, no, Ripple, Gemini, Coinbase, Polymarket, at kasama dyan yung DTCC. So, matindi to. Abang-abang tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, ha. So, ayun yung update natin. Pasensya na kayo. Medyo hapon na ako kasi tanghali na ako nagising. Napuyat ako kagabi. Meron tayong ginawa eh. So, ayun. Kita-kits tayo, mga lods. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod na video. Sana like, subscribe, comment, at click the notification bell. Libre lang po lahat yan, mga idol. Check nyo lahat ng link sa baba. Lalo na sa mga wala pang crypto exchange, check nyo yung BitGet natin dyan. Kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat.
Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up, what's up? alright.